Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ang sabi nga po sa linya ng isang kanta, kung tayo, tayo talaga. Sadyang makapangyarihan ang pag-ibig sa kabila ng pagiging mapaglaro ng tadhana. Sa huli ay magtatagpo pa rin ang inyong landas kung kayo talaga ang inilaan para sa isa't isa. Marami na tayong napakinggang kwentong pag-ibig sa programang ito. Kaya't muli ko kayong inaanyayahan na pakinggan ang kwentong pinadala ng ating letter sender ngayong gabi. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga magiliw na tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programang Papa Dudut Stories. Una sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat sa chance na ibinigay ninyo sa aming mga listeners na may bahagi ang mga kwento ng aming buhay, mapa ito man ay kwento ng pag-ibig, pag-asa o katatakutan. Ako nga pala si Sydney, 27 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang bank manager. Masaya naman ako sa buhay, Papa Dudut, kung ako po ang tatanungin ninyo. Masaya dahil na-meet ko na ang lalaking mamahalin ko sa habang buhay. At ang liham kong ito ay tungkol sa aming love story, Papa Dudut. Una sa lahat ay pasensya na kung hindi ganong kaganda ang paglalahad ko ng aking istorya. First time ko kasing sumulat sa ganitong klase ng programa. Isa pa ay wag sana kayong maumay sa ikakwento ko dahil gusto ko lang talagang ibahagi kung gaano kaganda, kapait at kasaya ang love story namin ng aking hubby. Eto na nga, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at sisimulan ko na ang pagkukwento. Lumaki ako dito sa lungsod ng Maynila, Papa Dudut. Dito na ako nagkaisip at nagdalaga. Bata pa lamang ay nangangarap na ako na makilala ko ang taong mamahalin ko ng habang buhay. Naalala ko nga noong grade 5 nang minsang pinasulat kami ng aming teacher kung anong dream namin paglaki. Isinulat ko sa papel na sana ay makilala ko na ang magiging Prince Charming ko. Tandang-tanda ko yun dahil napagsabihan ako ni Mama ng tungkol doon. Hindi naman niya ako pinagalitan, pinagsabihan niya lamang ako na wag ko raw mamadaliin na makilala ang taong magpapasaya sa akin. Dahil sabi niya there's more to life than meeting your special someone. Pero dahil bata pa ako hindi pumasok sa isipan ko ang sinasabing yun ni Mama. Ewan ko ba. Dala siguro ng hilig ko sa panonood ng mga Disney princess at mga Barbie movies to. Kaya ganoon na lamang ang pagnanais ko na makilala ang taong magpapatibok ng puso ko. Nang tumungtong ako ng first year high school ay mas pinag-igihan ko ang pag-aaral. Nawala na rin sa isipan ko ang kagustuhan na ma-meet ang Prince Charming ng buhay ko. Dahil noong grade 6 ay graduate ako bilang salutatorian at pinangako ko kay Mama na sa pagtungtong ko ng junior high school ay susungkitin ko ang titulong valedictorian. Pero naisip kong mababago yata ang ihip ng hangin dahil nakilala ko si Prince. Si Prince ay palagi ang kalaban ko pagdating sa honor roll. Paano graduate siyang bilang valedictorian noong siya'y elementary at talagang magaling siya, Papa Dudut. Hindi lang sa academics kundi maging sa extracurricular activities na rin. Bukod sa matalino si Prince, napakagwapo pa niya. Mapula ang labi, pinkish white ang pisngi, mahaba ang pilik mata at napakaputi ng ngiping pantay-pantay. At masasabi kong kutis mayaman. Purong Pinoy pero itsurang may lahi si Prince, Papa Dudut. Dumating sa punto na nagpapaubaya ako para kay Prince pagdating sa pagiging competitive. Opo, Papa Dudut. Nahulog yata ako sa kanya. Ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Kabata-bata ko pa ay ganun na ako kung ma-in love. May isang beses noon nang ititrain kami sa journalism ng aming coach dahil malapit na ang division contest.
Nakatitig lamang ako sa kanya habang nagdodrawing siya. Bukod sa matalino, si Prince ay napaka-talented pa niya pagdating sa pagguhit. Kaya nga siya ang kinuha sa kategory ng editorial cartooning noon. Alam mo ba, Papa Dudut, na hindi na ako nakapagsulat ng balita dahil sa buong oras na magkasama kami sa journalism room ay halos pagtitig lang kay Prince ang ginawa ko. Bumalik na lamang ako sa wisyo nang kalabitin ako ni Maya, nakaklase at kaibigan ko rin na kasama rin namin sa journalism club. Ano na, Sydney? Wala ka nang ginawa dyan kung hindi ang titigan si Prince, natatawang sabi pa nito. Narinig pa yata ni Prince ang sinabi niyo ni Maya kaya napalingon ito sa amin habang umiiling-iling at nakangisi. Anong nakatitig ka dyan? Hindi kaya? Pagtatanggi ko. Kung hindi ka nakatitig bakit wala ka pang naisusulat na balita dyan sa papel mo? Blanco pa rin Tukoy nito sa papel na hawak ko. Syempre nag-iisip pa ako. Hindi ko naman kasi napanood yung pinapagawang balita sa akin ni Coach. Wala akong ideya dito. Pangangatwiran ko pa. Sus, ayaw mo pang aminin. O siya, sige na. Maiwan na muna kita dyan. Gutom na kasi ako. Tapos na ako sa pinapagawa ni Coach. May ipapabili ka ba? Isasabay na kita. Wala. Hindi pa ako gutom Sige na, kumain ka na muna. Pagkasabi ko noon ay lalabas na sana si Maya ng journalism room nang bigla siyang tinawag ni Prince. Maya, pwede ba ako makisuyo? Magpapabili sana ako ng chicken sandwich. Wika nito. Oo naman, ilan? 2. Maikling sagot nito, sabay abot ng pera kay Maya. Okay, hintay mo na lang ako dito. Diyan muna kayo paalam pa ni Maya. Nang umalis si Maya para pumunta ng kantin ay medyo naging awkward ang oras na yon para sa amin ni Prince. Walang nagfa-first move na makipag-usap. Hindi pa naman kasi kami gaanong ka-close kahit na magkaklase kami, kaya wala rin kaming mapag-usapan. Kung mag-uusap man kami ay casual lamang at laging tungkol lamang sa school-related activities. Nang makabalik na nga si Maya ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. At least ay hindi na masyadong awkward ang atmosphere. Ito na yung pinabibili mo, Prince. Ang wika ni Maya sabay abot kay Prince ng chicken sandwich na pinapabili nito. Salamat, tipid na tugon nito. Sydney, para sa itong isa. Saad nito sabay abot niya sa akin. Natulala naman ako doon at tandang-tanda ko ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sabi pa nga ni Maya ay namula ang pisngi ko. Para sa akin? Naguguluhang tanong ko. Oo, ayaw mo ba? Hindi naman, sabi ko sabay abot ng inaalok niyang pagkain. Kumain ka muna, wika pa nito. Papa Dudut, sobra-sobrang kilig na nararamdaman ko noon. Parang gusto kong sumigaw sa labis na tuwa. Kita ko pa nga ang reaksyon ni Maya noon na parang kinikilig din para sa akin. Hanggang sa makauwi hindi mawala sa isipan ko ang ginawang yun ni Prince. Simple lang, Papa Dudut, ngunit napakalaking impact para sa akin. Dahil din tuloy doon ay mas lumalim pa ang paghanga ko sa kanya, Papa Dudut. Hanggang sa makatungtong kami ng 2nd year at 3rd year ay magkaklase pa rin kami. At parehas pa rin kaming nasa section 1. Minsan din ay nagpapalitan lang ang pangalan namin sa honor roll, kung hindi ako ang top 1 ay siya. Top 3 naman ang kaibigan kong si Maya. Naging maganda na rin ang samahan namin dahil sa tagal naming magkakaklase. Kung noong 1st year high school ay hindi pala kibo at bibihirang makipag-usap si Prince. Nang mag 3rd year high school kami ay lumabas na ang kulit at tunay niyang ugali. Nandyang marunong na siyang mantrip, mang-asar at makipagbulahan. Nagkakaroon pa rin naman kami ng time na nagkakausap pero bibihira na lamang dahil kasama niya mga tropa niyang lalaki at ako naman ay mga tropa kong babae ang kasama ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Isang balit na note ang inipit ni Prince sa notebook ko. Napansin ko yon dahil ipinakita niya sa akin mismo na inipit niya ang note na yon. Math time na yon at nagkataong magkatabi kami sa upuan since alternate ang seating arrangement namin. Babae, lalaki at dahil medyo strict ang aming teacher
at bawal magingay during discussion ay pasikreto niyang inipit ang note na yon sa aking notebook. Sa labis na curiosity ay agad kong binasa ang note at sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan. Ito ang nakasulat sa note na inipit niya sa aking notebook. Kita tayo mamaya sa likod ng science building. Huwag ka munang uuwi, hintayin mo ko. Dahil sa letter na yon ay hindi ko na nagawang makapag-focus ng maayos sa mga nagdaang klase. Sumapit ang uwian na una akong pumunta sa likod ng science building at hinintay ko si Prince doon dahil isa siya sa mga nakatokang cleaners ng araw na yon. Kinakabahan at hindi ako mapakali sa kung ano ang mangyayari. Sa ilang minutong paghihintay ko ay nakarating na rin siya. Dinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Mabilis at halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Sydney, tawag niya sa pangalan ko. Nanatili naman akong nakaupo sa bakal na upuan kung saan ko siya hinihintay kanina. Agad niya naman akong tinabihan doon at sa pagkakataong yun ay nagtagpo na ang aming mga mata, Papa Dudut. Bakit mo pala ako pinapunta rito? May kabang tanong ko sa kanya. May gusto kasi akong sabihin sa iyo, wika niya. Ano yun? Utal na sabi ko. Sydney, gusto kong sabihin sa iyo na may gusto ako sa iyo at saglit niyang binitin ang kanyang sinasabi at napansin kong napalunok pa siya ng laway. Bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. At gusto kong ligawan ka. Matagal bago nagproseso sa akin ang sinabi niya, Papa Dudut. Oo, nandun yung pakiramdam na sobrang saya ko. Sino ba naman ang hindi? Ang ultimate crush mo na dati ay tinititigan mo lamang, may pag-asa maging boyfriend mo. Ganun ba? Wala sa sariling sabi ko. Oo, ang totoo niyan matagal ko na sanang gustong umamin sa iyo. Nahihiya lang talaga ako saad pa nito. Bakit kailangan dito pa sa likod ng science building mo sabihin ang bagay na yan? Pwede mo naman ang sabihin sa akin yan sa classroom. Napansin kong napakamot siya sa ulo nang sabihin ko yon. Nahiya kasi ako sa kantsaw at asar ng mga kaklase natin kapag nagkataon Tugon pa niya. Ganon ba? O sige, papayag naman ako Yun ay kung ano Sydney? Kung makakapaghintay ka. Nangako kasi ako sa kanila, kina mama at papa na kailangan ko matapos ang high school at college bago ako magka-boyfriend. Paliwanag ko. Yun lang naman pala Siyempre naman, kaya ko maghintay. Kakayanin ko para sa iyo. May paninindigang sabi niya. O sige, pumapayag na akong ligawan mo ko. Kinikilig na sagot ko. Yes, salamat Sydney, salamat. Sa sobrang saya ay napayakap siya sa akin, Papa Dudut. Yun ang unang beses na nakadama ako ng yakap ng isang lalaki. Oo, niyayakap ako ng papa ko bilang anak niya. Ngunit may iba sa yakap ni Prince. Parang may tila maliit na bultahe ng kuryenteng dumadaloy sa pagitan naming dalawa na nakapagpapasaya ng puso ko. That time feeling ko ay ang matured na namin, lalo na sa paraan kung paano kami makipag-usap sa isa't isa. Nakakatawa lang alalahanin ang mga ganong pangyayari, Papa Dudut. Nang gabing yon ay inihatid niya ako pa uwi ngunit hanggang sa kanto lamang siya sa aming barangay dahil baka makita ako nila mama at papa na may kasamang lalaki. Pumayag naman siya na hanggang doon niya lamang ako may ihahatid, Papa Dudut, dahil sa nangyari ay hindi ako makakuha ng mahimbing na tulog. At papaling-paling pa nga ako sa pwesto ng aking kama. That day was so surreal. Para kung nasa cloud 9. Ang tanging tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon ay si Prince at ang naging confession niya sa akin, Papa Dudut. Lumipas nga mga araw na naging consistent naman si Prince sa mga gestures na ipinapakita niya sa akin bilang manliligaw. Naisip ko na nga rin na baka mamaya ay magsawa siya dahil ang sabi ko sa kanya ay pagkatapos namin ng college at saka ko lang siya sasagutin. Inisip kong baka mainip siya at humanap ng iba. Pero naisip ko rin na kung totoo siya sa mga binitawan niyang salita sa akin noong nanliligaw siya ay hihintayin niya ako at makakapaghintay siya.
Hanggang sa dumating ang isang araw na sa tingin ko ay maituturing na matinding tampo ko sa kanya. Natatandaan ko pa, Papa Dudut, third quarter yon noong kami ay nasa third year high school student pa lamang. Isang babae na nagngangalang Mary ang nag-transfer sa aming school. Maganda yung Mary, Papa Dudut. Kung itatapat sa akin ay walang-wala ako. Di ako tumapat sa kalingkingan niya, aaminin ko. Matangkad siya, balingkinitan ang katawan, maputi, mapungay ang mga mata at nung lumapit siya sa school namin, ay maraming lalaki ang nagtangkang ligawan siya. Sa sobrang mapaglaro ng tadhana noon ay iisang lalaki lang ang nilapitan ni Mary noong mag-transfer siya sa school namin. Sa palagay ko ay may ideya na kayo kung sino yon. Oo, Papa Dudut. Si Prince nga. Paano nangyari? Ikukwento ko sa inyo. Childhood friends si Mary at Prince, Papa Dudut. Hindi lang yon dahil friends ng family niya ang family ni Mary. Dahil ayon kay Prince ay kumpara ng papa niya ang papa ni Mary. Kung tutuusin ay wala naman akong karapatang magalit dahil nanliligaw pa lamang naman sa akin si Prince. At hindi pa niya ako girlfriend ng mga oras na yon. Isa pa yung mas matagal na silang magkakilala kumpara sa akin. Pero nakakainis lang dahil simula nang lumipat si Mary sa amin ay wala na siyang naging oras sa akin. Madalas na kasi silang magkasama. Nasabi pa sa akin ni Mary na bumabawi lamang sila ng time sa isa't isa dahil matagal na rin daw silang huling nagkita. Sa private school nanggaling si Mary at kinakailangan niyang lumipat ng public school dahil sa problemang pinansyal. Mula sa paggawa ng assignment, group activities at maging pagkain sa kantina ay lagi silang magkasama. To the point na parang wala nang pakialam sa akin si Prince. At wala na sa kanya ang mga binitawang salita ng araw na manligaw siya sa akin. Okay ka lang? Minsang tanong sa akin ni Maya habang nakasilip ako sa bintana at nakatanaw sa may labas. Nakapangalumbaba ako noon at aaminin kong nalulungkot ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sobra. Ano sa tingin mo? Tanong kong pabalik sa kanya at saka ibinaling ang tingin sa kanya. Tingin ko okay ka naman. Sumimangot ako sa sagot niyang yon at muling ibinaling sa akin ang tingin sa labas. Joke lang, pinapatawa lang kita. Siyempre alam kong hindi ka okay, no? Nang sabihin niyo ni Maya, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na ibuhos ang luhang ilang araw ko nang pinipigilan. Napasubsob na lamang ako sa dibdib niya habang umiiyak. Nakala mo'y trinaydor ako ng mundo. Napansin pa nga yun ng mga kaklase ko kaya't hindi nila napigilang makiusisa dahilan para lalo akong maiyak dahil gusto kong makuha ang simpatya nila. Actually, Papa Dudut, sa mga oras na yun ay walang nakakaalam na nanliligaw sa akin si Prince maliban kina Maya at Mary. Siguro ay alam ng iba, hindi lang nagtatanong. Dahil minsan ay napapansin naman nila siguro na iba ang closeness namin ni Prince. Patuloy akong kinakalma ni Maya, sige rin siya sa paghagod ng likod ko at ulo ko bilang pag-comfort sa akin. Medyo naging awkward lang lalo ang sitwasyon ng pumasok na ng classroom sina Mary at Prince galing sa kantin dahil katatapos lang ng break time noon. Pasimple akong binulungan ni Maya na nandun na nga silang dalawa kaya naman inayos ko ang sarili ko, Papa Dudut. Ayaw kong ipakita kay Prince na umiiyak ako dahil sa kanya. Sabihin na nating ma-pride, oo. At syempre bilang isang lalaki, baka isipin pa ni Prince na ikinapogi niya yung pagdadamdam ko na hindi niya pagpansin sa akin that time. Well, oo, pogi naman talaga siya pero kahit na. Yan ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ko, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Nang mag-uwian ay nilapitan ako ni Prince pero hindi ko siya pinapansin. Abala ako noon sa pagliligpit ng mga gamit ko nang bigla niya akong kausapin. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Hindi ko siya pinansin ni ang paglingon para tignan siya ay hindi ko ginawa. Naiinis pa rin ako at nagagalit kaya hindi ko siya iniimik dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Galit ka ba? Tanong paulit niya. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong dapat na maging reaksyon ko ng time na yon. Paano ba naman ay hindi pa ba obvious sa kanya na galit ako at nagsiselos dahil ako ang nililigawan niya pero si Mary ang lagi niyang kasama. Huminga na lamang ako ng malalim para ikalma ang sarili ko dahil alam kong hindi ko lang mapipigilan na umiyak at maglabas ng sama ng loob kapag sinagot ko pa ang tanong niya.
Halika na Sid, aya sa akin ni Maya. Pati siya ay ayaw na ring pansinin si Prince. Ganon ako ka-love ng best friend ko, Papa Dudut. Sydney, wait lang. Wika pa nito ngunit nagmatigas akong hindi siya pansinin. Medyo na-hurt din ako sa ginawa kong hindi pagpansin sa kanya, Papa Dudut, pero I think isang way yon para ma-realize niya na hindi ako okay at galit ako sa kanya dahil unti-unti na siyang nalalayo sa akin dahil kay Mary. Ngunit alam naman natin ang bawat tampuhan ay nauuwi rin naman sa pagpapatawaran. Lalo na kung ang isang tao ay napagtanto na ang kamaliang nagawa niya. Minsang lumapit sa akin si Mary, Papa Dudut, para kausapin ako ngunit binigyan ko lamang siya ng cold treatment. Hindi naman na nagpumilit pa si Mary na kausapin ako dahil doon. Bagkos ay nag-iwan na lamang siya ng isang maikling liham na ipinabot niya sa isa sa mga kaklase namin. Nakasaad sa letter na gusto niya akong makausap. Hihintayin niya raw ako sa likod ng science building. Nung una ay ayaw ko sanang siputin siya dahil galit ako sa kanilang dalawa ni Prince. Pakiramdam ko kasi talaga noon ay aping-api ako at wala na akong puwang kay Prince. Pero labag man sa kalooban ay sinupot ko pa rin siya dahil may part sa akin na gusto ko ring masettle ang nangyayari. Pagod na rin kasi ako dahil ilang linggo na rin akong umiiyak gabi-gabi dahil doon. Sid, isang lalaki ang bumungad sa akin sa likod ng science building. Pamilyar ang boses niya. Boses na minsang naging musika sa aking tenga. Walang Mary na sumalubong sa akin. Prince? Nauutal na sabi ko. Hindi ko alam ang dapat kong reaksyon kaya tinangka kong umalis ngunit nahabol ako ni Prince at sa pagkakataong yun ay sa ilang linggo naming hindi pag-uusap ay naramdaman ko ulit ang haplos niya nang hawakan niya ang aking braso para pigilan ako sa gagawin kong pag-alis. Sid, wait lang. Pakiusap pa niya. Nilingon ko siya sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tumulo ang luha ko sa aking magkabilang mata. Pakinggan mo siya, Sydney. Sa pagkakataong yun ay boses ng isang babae ang narinig ko, si Mary. Mary? Sabay na sabi namin ni Prince. Gusto ko magkaayos kayong dalawa. I'm sorry dahil naging dahilan ako para magkaroon kayo ng misunderstanding. Kaya gumawa ako ng way para makapag-usap kayo ulit. Iwanan ko muna kayo ha. Mahabang litanya pa ni Mary. That night ay kinausap ako ni Prince at ipinaliwanag niya sa akin na wala talagang meaning sa kanyang madalas na pagsama niya kay Mary. Sabi pa niya na kaibigan na parang kapatid lang ang talaga ang turing niya rito. Sinabi rin niya na ilang beses siyang nagtangkang kausapin ako pero naunahan daw siya ng takot. At nang maglakas loob daw siyang kausapin ako isang beses ay hindi ko naman daw siya kinibo. Kaya lalo siyang napanghinaan ng loob. Bilang babae ay pinaliwanag ko rin ang side ko sa kanya at sinabi ko rin na sobra akong nasaktan at kasabay noon ay naramdaman ko ang matinding pagsiselos sa kanilang dalawa. Pero Papa Dudut, binigyan ako ng assurance ni Prince na wala akong dapat na ikaselos dahil ako lang daw ang gusto niya at wala nang iba pa. Pagkatapos ng gabing yon ay naging magaan ang pakiramdam ko. Sa sumunod na araw ay napansin ng mga kaklase ko na okay na kami ni Prince. At pati si Mary ay nakakausap ko na rin. Si Maya nga ay nagtaka rin kaya ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng ginawang pag-setup ni Mary ng way para magkaayos kami ni Prince. Dumating ang graduation, Papa Dudut, at gaya nga ng ipinangako ko kina Mama at Papa, nagtapos ako bilang valedictorian. Salutatorian si Maya at kasama naman sa honorable mention si Mary at Prince. Akala ko yun na ang pinakamasayang araw ko, Papa Dudut. Pero mali pala ako, it turns out na yon ang naging pinakamalungkot na araw ko. Akala ko'y tapos na ang iyakan moments ko tuwing gabi dahil okay na kami ni Prince ngunit hindi pa pala. Ikinuwento sa akin ni Prince after graduation na dadalhin siya sa ibang bansa ng kanyang mga magulang dahil doon siya mag-aaral ng kolehiyo. Nalungkot ako, Papa Dudut. Sobra, pero anong magagawa ko? Pamilya niya yon kaya wala ako sa posisyon para pigilan siya. Paano tayo, Prince? Tanong ko kahit na nasa stage pa lamang kami noon ng panliligaw. Walang magbabago, Sid. Pag uwi ko ako pa rin ang Prince na nakilala mo. Sagot nito. Ititigil mo na ba ang panliligaw sa akin? Tanong ko pa. Sino naman ang magsasabing titigil ako sa panliligaw sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Pagtapos kong mag-aral sa Amerika,
At nakahanap ako ng trabaho, babalik ako ng Pilipinas at babalikan kita. Pangako niya. Hindi na ako tumugon sa sinabi niya, Papa Dudut, at naisip ko sa mga dadaang taon. Ang daming pwedeng magbago. Pwedeng sa loob ng taon na yon na hindi na kami nagkikita o nagkakausap makahanap siya ng ibang mamahalin at tuluyan na niya akong kalimutan. Nakakatuwa, Papa Dudut, we're too young for those kind of things kung iisipin, hindi ba? Imagine we're just 4th year high school that time. Pero nasasabi na namin ang mga bagay na yon. Totoo nga ang sinasabi nila na love knows no age. Nang mabalitaan ko kay Mary na lumipad na papuntang Amerika si Prince kasama ang kanyang pamilya ay wala akong nagawa kundi ang umiyak. Umiyak ng umiyak, ngunit nandyan ang best friend kong si Maya na nakakaalam ng mga heartaches ko at palaging to the rescue kapag kailangan ko ng maiiyakan at balikat na masasandalan. Lumipas ang ilang pang taon na naging manhid na lamang ako at nawala na sa isipan ko si Prince. Naisip ko na bakit kailangan ko pa siyang isipin. Marahil ay maging siya ay nakakalimutan na rin ako. During my college days ay marami ang nagparamdam, marami ng ligaw at may mga naka-fling din pero ni isa ay walang nag-work. Wala sa kanila ang qualities na hinahanap ko sa isang lalaki. It's funny because naging standard ko si Prince at sa lahat ng lalaking nakilala ko ay hindi ko maiwasang ikumpara sila sa kanya. Until dumating ang time na nauso na ang social media platform, particularly ang Facebook. Nang makagawa ko ng account ay sinubukan kong hanapin siya at nakita ko naman ang account niya. Nagsisilang din naman ako sa ginawa ko, Papa Dudut, dahil tama nga ang iniisip ko. Makakahanap at makakahanap siya ng iba sa Amerika. I browsed some photos on his account and I saw a girl na madalas niyang kasama sa mga photos. So I assume na yun ang babaeng minamahal niya ngayon. Nainis pa nga ako sa sarili ko dahil hindi ko napigilang umiyak. For the 100th times ay tumulo na naman ang luha ko dahil kay Prince. Ikinuwento ko kay Maya yon since we occasionally hang out na mga panahon na yon. Dahil sa magkaiba na rin kami ng school na pinapasukan. Sinabi sa akin ni Maya na I have to move on kay Prince dahil junior high school pa kami nang huli kaming magkausap. I'm sure ay makakahanap at makakahanap talaga si Prince sa ibang bansa. Kaya kung ako sa'yo, lumandi ka na. Get a life. Huwag mong hayaan kay Prince pa rin umikot ang buhay mo. An advice from Maya that I took to heart. Ginawa ko ang sinabi ni Maya, Papa Dudut, nag-entertain ako ulit ng mga lalaki. Nakipag-fling pero no one seems to work well. Hindi ko alam pero parang naghihintay pa rin ako at parang may hinihintay pa rin ako. Until year 2019, isang message ang natanggap ko na talagang nagdulot ng kaba sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang mensaheng yun ay nanggaling kay Prince. Yes, nanggaling sa lalaking matagal kong hinihintay. Hi Sid, kumusta ka na? Message niya sa akin. Matagal bago ako nag-response, Papa Dudut, dahil hindi ko alam ang sasabihin. Actually, marami akong gustong sabihin dahil miss na miss ko na siya. Pero syempre kunwari ay nagpakipot muna ako. Hello, doing good? Malamig na reply ko. Free ka ba sa Saturday? Agad niyang chat. Why? Tanong ko. Ilang minuto din ang lumipas bago siya ulit nakapag-chat. Akala ko nga hindi na siya magre-reply, Papa Dudut. I wanna ask you outside kung hindi ka busy, reply niya. Papa Dudut, halos mahulog ako sa kinakaupuan ko noon. Bumilis ang tibok ng puso ko at nakaramdam ng panghihina. Inuulit ko pong basahin ang message niya dahil baka nagkamali lamang ako. Pero tama nga ang nabasa ko, Papa Dudut, niyayaya niya akong lumabas. That time ay nagtatrabaho na ako sa bangkong pinagtatrabahuhan ko ngayon. At tuwing Sabado ay wala naman akong pasok kaya pumayag na rin ako sa alok niya. Muli siyang nag-reply sa akin noon para sabihin ang location kung saan kami magkikita. Sabado nang pumunta ako sa nasabing lugar at nakapagtataka dahil wala ni isang customer sa restaurant kung saan niya gustong makipagkita. Nang pumasok ako ay sinalubong ako ng isa sa mga staff ng restaurant at tinanong kung ako nga ba si Sydney. Nang sabihin kong oo ay itinuro niya sa akin kung saan ako dapat umupo. Nagulat ako kasi bukod sa mga staff ay may isang lalaking nagpe-play ng violin at may isang special table for two kung saan ako pinaupo ng staff. Nagsimula na ring tumugtog ang lalaking may hawak ng violin ng isang madamdaming melody.
Maya-maya pa ay lumabas si Prince sa isa sa mga pinto ng restaurant dala ang isang bouquet ng mga magagandang bulaklak habang nakangiti papalapit sa akin. Ang ganda mo pa rin, sabi niya. Flowers for you, abot niya sa akin ang bulaklak. Isa yon sa mga most memorable experience ko, Papa Dudut, and I really felt the sincerity and love from Prince. Nang maupo siya, nakapaligid lang sa amin ang mga staff ng restaurant habang nakangiting pinagmamasdan kami. Nalaman ko rin na binayaran niya ang buong lugar for that particular day, exclusive para sa aming dalawa. Pwede ba kitang ligawan ulit? Tanong nito sa akin dahilan para magpalakpakan ng mga staff ng restaurant. Habang patuloy sa pagtugtog ng romantikong tugtugin ang lalaking nagva-violin. You don't have to, sagot ko. Napansin ko ngang nagulat siya pati na mga tao sa paligid ko. Dahil sinasagot na kita, masayang sabi ko. Niyakap ko siya at ganun din siya sa akin. That would be the most precious thing na naranasan ko, Papa Dudut, at ipinaranas sa akin ni Prince yon. Di ba pangako ko sa iyo? Kapag nakapagtapusan ko ng college ay sasagutin kita. May mga trabaho na tayo kaya hindi mo na kailangan manligaw. Tayo na. I love you, Prince, sambit ko. Noon din ay hinalikan niya ako sa labi at dama ko ang mainit niyang pagmamahal. Matapos noon ay ikinuwento lahat sa akin ni Prince ang pinagdaanan niya sa Amerika. Katulad ko ay may mga nagparamdam at naka-fling din siya pero sinabi niyang hindi niya kayang baliin ang pangakong binitawan niya sa akin. Kaya ko'y marami siyang sinakripisyo at nang dumating ang tamang oras, everything falls into right places. Nang araw na yon ay pinakilala ko si Prince sa mga magulang ko at nakuha naman ang basbas nila. I got the chance na makilala rin ang pamilya ni Prince nang isama niya ako papunta ng Amerika. Nang magka-pandemic ay sinubok din ang relasyon namin ni Prince dahil nasa Amerika siya para sa kanyang trabaho bilang isang engineer at nasa Pilipinas naman ako. Gayunman ay naging pundasyon ang relasyon namin ng tiwala kaya nang medyo makaluwag-luwag na ang mga protocol ay inayos namin ang mga dapat asikasuhin sa aming kasal and year 2022 nang kami ay mag-isang dibdib. Intimate wedding lamang kasama syempre ang mga malalapit naming kaibigan na sina Maya at Mary. Nga pala kung tatanungin ng mga listeners kung sino yung babaeng madalas niyang kasama sa mga photos ng minsang inistalk ko siya sa Facebook, ay napagalaman kong pinsan niya pala yon. Namit ko na rin siya nang minsang pumunta ako sa Amerika, ang pangalan po niya ay Hannah. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya kami ni Prince kahit na LDR kami dahil nga sa ibang bansa nagtatrabaho siya. Plano na namin magka-baby this year and sana'y matupad namin yon. Kaya naman sa mga listeners dyan, believe in the power of love. Sabi nga sa isang kanta, kung tayo talaga. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Papa Dudut, at sana'y nagustuhan po ninyo ang kwento ng pag-ibig ko. Nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Family YouTube channel at sa Kaistorya. Natutuwa po akong mapanood kayo kasama ng inyong twins sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kaya naman nakasubscribe na rin po ako doon. Lubos na gumagalang, Sydney. Maraming salamat, Sydney, at sobra akong natutuwa sa iyong liham dahil pinatunayan ninyo ni Prince na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling matatag at totoo kayo sa mga binitawan ninyong pangako. Pinatunayan nyo rin na talagang makapangyarihan ang pag-ibig dahil kahit na kayo ay nagkalayo ng matagal, ay nananatiling nakalaan kayo para sa isa't isa. Maybe there is an invisible string na nagdudugtong sa inyong dalawa. Gaano man kalayo ang inyong distansya. Hangad ko na ang tatag at tibay ng relasyon ninyo ay tumagal pa habang panahon. Muli magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.